fighting chance dun sa lineup ng Nova for the early game. Meron din sila. So, it's not a lineup na gusto mong i-early game. Pero if ever ipwersa ka ng APG, which has the better early game, definitely kaya mong lumaban. At least yun naman yung maganda din para sa kanila. So now, ang kailangan nila gawin dito is to not let yung Princess Frost na kahit papano mag-advance to 4 agad-agad. You would expect si Nova dito to put the Jaja and the early sa may mid lane. Try nilang i-delay kahit papano or even try to get a kill dito kay Princess Frost. Or if not, may XP lane pressure na biglang lilitaw dun sa Byron. That's a good one. So dito natin malalaman kung sino magkakapitalize sa kanilang window. Will it be the team who has an advantage early game na pwede magmadali sa lineup at i-amplify kaagad yung PF Liang combo? Pero bagong lahat, may instant 1k Honor Pass XP ka. So mag-level up para maklaim agad ang Honor Pass rewards. Actually, hindi. Hindi nila ginawa yung rotation ng mid-top. Ginawa nilang normal. Pinaglaban nila Arlie Chano. Ako nagsasabi sa'yo dito, hindi gagawin ng Nova to ng ganyan-ganyan lang. A different story this time. Parang iba yung yung naging approach nila dito Si Muchi kasi isa sa mga pinamalakas talagang farm laners right now, and that's why confident yata yung Nova dito na hayaan siya mag-isa. Pero you can look at APG, no? Ito yung classic na ginagawa. Si Saber, sasamahan niya itong si Yulong the whole time para mag-level 4 siya agad. Yeah, I think that's the most important thing para hindi talaga maagapan or maagapan nila yung pwedeng pag-take to. Dahil yung combo na sinabi mo kanina na merong andyan si Sai, andyan si Waypit, napakataas ng sustain early game kaya di sila basta-basta mag-pick off. Kaya naghanap pa sila ng lane na pwede ma-pressure as you said, yung clash lane. Gets ko na. Ang gusto nila gawin dito, sabi nila, Muchi, iwan ka na namin Bahala dyan. Bahala ka na dyan. Ang goal mo lang dyan, huwag ka makapatay. Kapag namatay ka dyan, medyo mission failed ka na. Sabi nila, dito tayo sa may taas, ikot-ikot tayo, hanap tayo yung mga aaba-abante. Kasi kung titignan mo din, talaga ang trabaho lang dito ni CY, i-clear yung mid, pag na-clear niya na yung mid, lipat na siya dun sa may taas. Tapos balik siyang gubat. Kita mo agad nag-level 4 yung pareho nating clash laners. Hindi man lang nila ginamit yung teleportation circle. Kasi yung focus kanina ng APG was the farm lane. Pero hindi nagpakita si Muchi kanina So nag-aambahan lang no? So sinasabi na dito yung mga teams that really know how to take advantage of the map. Ano nakita ko sa mga, basta pag Malaysian team, yung mga small things na pinag-uusapan namin every time nakikita yung mga laban na to, once you lose a thread na maligaw sa other opposing team, ang bilis nila mag-capitalize sa mistake. Naghihintay lang sila magkamali. Ganun talaga yung playstyle nila. Wait na may magkamali, wait na may na mag-overstep. Right now, magiging ganito lang sila. Very stable at this stage of the game kasi di naman nila kailangan lumaban. Walang objective, walang anything. Yeah, I think it's much safer for the approach as you said. But looking at the vision score, still an even one for the Jaja. Kay Waypit at laban din against the Clash Laner. So far, nothing is being left behind in terms of vision. Pero alam mo, wala matatalo talaga yung Liang sa isang Ayan na nga! Ginamit na yung power control dito sa baba, pero itong si Saber, kailangan niya mag-back to freeze pa rin! That's gonna be a first blood coming in for the side of APG. Nakakuha sila ng isa, umahabol pa sila kay Shisha, nag-flash pa nga! Gets the knock-up, and now they get a 2-for-1. Pow! With the advantage of APG capitalizing the rush of the PF Liang combo na baliktad. Nova taking advantage of the second score. Okay, so ngayon nakita mo naman talagang si JD sabi niya, pre, kasi lamang talaga ako pwede kitang guluhin dito ng konti. Pero tama lang din naman yung nagaganap dito for both teams. I mean, the pacing is there. I would say lang na APG really needs to utilize pa yung Princess Frost Liang combination. Yes, they did it earlier. Kaso ang problema naman doon, nadalawahan sila And nice presence coming out here from Waypit na pa-flash niya agad dito si JD. I think napakita ata ng Nova ang kanilang gustong win laban sa APG once they have drained out those powerful ultimate combos. They do it to counter Gladbach. It's like, sabi mo, it could be the same thing. Like, pwede lang win for APG this time around. Kailangan nila yon. They were waiting for the TP dito sa mid lane kanina para kay Yuglong para makakuha sila ng kill. Right now, na-clear nila yung wave. Kukuha mo na ng Crimson Buff itong si CY bago sila mag-start para APG. Kailangan nila magmadali dito. Ganda na pwesto yung Siyang. Nakapwesto na sila dito. Nasa likod sila. They have no HP on that. Tyrant is gonna be taken. Walang makukuha dito ang side ng Nova. But ito na nga sinasabi natin na APG, they have the superior early game setup. May early game din yung side ng Nova, pero I feel like
if gugustuhin yun ng mga members ng side ng APG, ibigay mo na lang eh. Kasi kahit sabihin mo nakalamang kayo dun sa unang bigayan, hindi naman ibig sabihin nun. Humihina na yung Meron page tayong at power Byron. Ay, nako. Reason nandiyan na rin. That's gonna be a kill for sure. Wavebit again falls down. Napakahirap talaga pag ikaw ang unang mag-initiate dito sa side ng APG dahil ang kanilang clapback sa mga ganong scenarios automatic. Si Saber nakaabang lang talaga na makasuppress ng isa. But looking at the rotation once more, palit na lang muna ng lane ngayon si Xiang. And looking for an opening dito ang Nova na pwedeng possibly can take this objective away. Push yung bot lane dito for sure. I think that's gonna be a tower para sa side ng APG. Nawalan sila ng isa. That's an easy rotation para sa side ng APG to take the tower bot lane. Wow, APG taking advantage slowly on the macro play na ginagawa din ni Nova in some of the teams. Pero now, the little things will start to show. Kung ano nga mabitawan nilang lubid dito, it could be a possible domino effect with the map itself for their defenses. Well, kung tinignan mo naman in terms of goal dito, no, hindi din na tatamad-tamad yung side ng Nova. Kumbaga, alam nila na early game really belongs to the side of APG. But at the same time, Nova, That's two. alam naman natin mid-game pa rin talaga yung gusto na itong mga to eh. Naghihintay lang sila. Right now, APG's time talaga to roam around dito sa mapa natin. Kasi nga, yung early game setup nila medyo malakas. Kaya hindi talaga, kahit nga dun sa Tyrant take hindi kumuha yung Nova ng space eh. So right now, ababang na muna ng power spike ang Nova. Yep. They know where their cards would actually take the advantage laban sa APG. Pero a bit of a mistake, pwedeng hindi ma-punish dito for APG side. So right now, magbabantay lang at mag-clear lang muna ng Nova while APG takes to find a way to neutral or parang to utilize the early composition na meron sila dito. Oo, tsaka din, kailangan mo din ma-realize kung ba't hindi pinipilit ng Nova. Naka-umbrosa kasi sila. Yes. Tsaka yung umbrosa kasi as of Ayan na nga, nag-flash in sila. Meron Oh. sila knock-up dito sa mid lane. Shisan ang nahuli, pero dito sa likod, the damage is gonna be there. Humabol pa rin si Xuan. And si JD na nga yung namatay sa kanila. Two-man knock-up on their side. Sucked their souls and they will take 2 kills. Humahabol mga Nova Esports dito. Saber ang kanilang magiging susunod na target. Si Xuan ay nandiyan yung damage nila. Pero they don't have the ultimate. Final Frenzy is not available. Kailangan nila mag-back off. At doon natin nakita kung paano nag-pop off yung lineup na to, Butters. Oh, yun na sinasabi natin na yes, hindi sila nakakalamang early game, pero naku po, dito tayo nagkaroon ng problema. Eto na. Yun lang. Nakuha na naman yung isang kill and now, eto na, nagsisimula na yung Nova. Dahan-dahan na silang nagigising at dahan-dahan na nilang pinaparamdam kay APG. In a blink of an eye, pwede magkamali dito. So with this combination na meron ng APG, kailangan makapitas at makahanap ng isang crucial member ng Nova para hindi sila kaagad makapaka. Balikan natin yung instant replay. Kung tinignan mo yung replay dito, yung position, yung timing nila si Shan dito, na-stun pa kasi sila bago magsara yung The World is My Board. So hindi na talaga sila totally nakatakas. And great angle coming up from CY dun sa Conductor of Souls. Talaga napasok ngayon doon. You have to know na ito talaga yung strength ng Nova eh. Feel like in terms of the macro play, may mga parts na talaga nakikita mo na lamang lang si Nova dun sa pwestuhan eh. Totoo. One thing to note, yung ginawa ni Wendy dun sa Taking of Liberties, dalawa agad din nahuli niya and backing out doon sa first tower ng APG, kaya walang nakaligtas. And yun yung naging struggle nila dito for the team. And yun na nga, pag hindi talaga nila nakuha yung early game na buong-buo sa kanila or at least magkaroon ng sizable lead for the side of APG, medyo magpa-fall down talaga sila. Dahil nga, remember, Umbrosa, yung hawak ni Xuan dito, pag nag-start siya ng fights, kailangan ni Saber gamitin sa kanya yung power word control eh. Ang bilis silang pwedeng ibalik sa kanila eh. Looking at the possible kryptonite, yung strength ng APG ay pwedeng manggaling sa kanilang lineup na rin. So ngayon, kung saan si APG kumukuha ng early game objectives, baliktad naman dahil ang first overlord ay masasecure ng Nova. Yeah, di sila kukuha ng Tyrant. Most members dito ng APG nasa baba. That's a tower top side. Stats eh. Kung sabi nila, kailangan namin ng stats. Hindi na kayo makapalag sa amin ngayon. Tulak lang namin kayo. Sinisimulan na nila. Ano ba na sabi ni Suwan, Tyrant pa nga ang nais. Parang hindi na nila kailangan, no? Pag sabi, lumaban Tyrant sila pa nga ang nais ng mga idol. Sabi ni Suwan. Nais nyo ba yan? Wala naman. Di Wala naman na, nagagamit yan eh. lumalayo na yung Oo.
Hindi nyo kami mabutasan eh. Iron Pan na is... Hirap. I think that's the main problem ngayon ng APG. Hanap ng butas laban sa Nova. So in terms of the strength of the team fight, medyo high risk ang pwede nilang gawin na play kasi one can commit a flash combo dahil sa PF Liang, but that would cost something out from APG. And yun ang mahirap dito, especially having Chuan on the team. Ito yung mahirap pag may Umbrosa talaga against sa Liang Princess Frost, yung combo nyo. Kasi pag hindi nyo ginamit sa kanya, papatayin niya yung backline nyo. Kaya wala, kumbaga you have two choices. Siya yung papatayin nyo, papatayin nyo yung kabila. That's a really hard one. Tsaka kasi para sa akin, ang Princess Frost Liang kasi alam na ng mga tao yan eh. Totoo. Gets na ng mga tao kasi kung paano ka-counterin yan eh. Kaya kung nakikita nyo dito, parang minimal na nga lang yung ginagawa eh. At saka never ko pa nakikita na agip si CY. Tapos ang sumasalo talaga ng mga ulti, si Suwan. Kasi si Suwan, sumusobrang interface. Yeah, of course yung flash ginamit na nila. Meron silang board dito. Sinamahan Huli yung dalawa. Shisan yung hahabulin nila. Oh! That's gonna be a first kill on their side. Powered control ginamit kay Chuan, pero buhay na buhay pa rin siya. Muji gets one more. And that's a 2-for-1. CY humahabol pa. Wala na, hindi na nila kailangan mag-push. That's enough for Nova. Ako, hindi na nakahinga. Dahan-dahan ng pinipigilan ni Nova ang pagsilip ng APG sa pwedeng mai-push na wave. Na-burn din yung dalawang flash ng PF Liang, Shisan and Saber ngayon. Naghihintay pa ng timers para makabalik. Dedepensa ang APG. Okay. Pero kaya pa ba? So, napapansin nyo yung mga ginagawang mga skills dito or yung mga binabat ng mga skills dito ng mga members sa side ng APG. Tignan nyo yung roaming item dito ni Waypit. Nakahaul siya. Yes. Now, once na ginamit na ni Princess Frost, once the Princess Frost uses the Winter is Here, automatically Howl will be pressed. Attack speed and movement speed. Oy! Kill on their side and Chuan is gonna fall down. Hala! Ito na, Hala! mali ata na pinasukan na Liga. That's Young. Oh, no. JD's the last one. Nova will be taking the reins. At ito na nga, ipupush nila. Take down the Crystal. Game number 1 is gonna go to Nova. Ladies and gentlemen, who would have thought that Liang Princess Frost combination will be stopped by a roaming item, a howl. Pag narinig mo talaga yung... yun na talaga yung pinaka-key ng howl eh, no? Yun yung howl eh. Oh, yun yung howl ng mga Pinoy. Yun yung key nung... Diba? Tama. Wow, musically inclined pala si Kuya OSX. Pag narinig mo, make sense sinabi ni Buttersmin. Totoo. Kasi kung magamit mo na yung Winter is Here, flash combo control, wala na talaga magagawa din yung APG. And dito na kasi sinasabi natin na kasi ang gusto ng Princess Frost Liang, may isa lang na papasok doon, tapos i-hold nyo na. Yep. Tapos, ang tinatry kasi gawin ng mga... Ang tinatry kasi lagi gawin, kapag Princess Frost Liang, you try to save the one who got the control. Yep. Diba? Pero kasi, ang ginagawa ng Nova doon, may naggamitan ng ulti ng Liang. Tara, hold tayo. Sugurin natin yung likod. Tsaka yung maganda sa ginagawa nila, no? Ang problema kasi pag nakaliang Princess Frost ka, kailangan kayo yung pa-forward. Hindi kayo pa-back. Hindi, ang hirap din Oo, kasi nung nangyari nung huli na yun, pa-back sila eh. Kaya napagamit sila ng flash, ayun, dun sila natalo. Yeah, the way that the AoE works sa Winter is Here, it kind of parang nag-struggle sila on how to pull off that burst. Sabi mo nga, naging defensive at a few moments kung saan pwede silang ilaban. Pero Nova saw through a different picture na pwede nilang i-one last push to victory. Yan o yung gamit ni Waypit ha. Sinasabi na namin sa inyo kapag nagamitan kayo ng Princess Frost Liang o kahit Princess Frost, yan yung isa sa mga pang-counter. Yep. Kasi isang pindot mo lang, wala na yung movement speed minus ng isang Princess Frost. Nagtalakad ka na ng normal sa loob. So, takas ka lang doon, tapos ilaban mo lang. And it just so happened that they had the World is My Board, which is a very good ultimate against a Princess Frost and a Liang. Kasi wala silang takas dyan eh. Tsaka ang ganda ng mga board kanina pa. Yung mga board kanina ni Wendy, Mga huli. nagpa-flash in pa nga siya para lang maisakto eh. And how calculated is that guy? A risky move, takes a lot of precision. But looking at Nova's esports team fight, sabi nyo kanina all about late game insurance, mid to game power spike. In the blink of an eye, doon lang napa-activate na ate. Parang one fight lang in the mid game, no? Nabasag nila yung tower sa mid, dalawa. Nabasag nila yung taas, dalawa. And yun na, tapos na yung game, sa kanila na. Bilis eh, no? Ito yung sa gold gift factor, a bit of color red.